Nasa mahigit 800 na po ang naitala ng DOH na biktima po ng firecracker related injuries at karamihan po dyan ay mga bata. May mga nakomatose din po dahil naman sa ligaw na bala. Narito po report ni Chino Gastos. Galing pang Bulacan ang 12 taong gulang na si Prince Edward Domingo, isa sa mga biktima ng paputok na isinugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. Nasabugan siya ng fountain sa mukha. Sinindihan ko lang po yung fountain. Saan mo? Okay, tapos? Tapos nung mga ilang segundo po, pumutok po. Pumutok po kagad eh. Ano po kasi yung fountain natin hindi pumutok. Pinaglaruan niya, sinindihan. Sumabog sa mukha niya. Mabuti na lang superficial lang daw ang tinamo niyang mga paso, kaya di nasira ang kanyang mga mata. Isa lang siya sa daan-daang biktima ng paputok at ligaw na bala na isinugod sa mga ospital pagkatapos salubungin ang bagong taon. Ang batang ito naman ng Tagkawayan, Quezon na mimilipit sa sakit habang nililinis ang nalapnos niyang balat. Aksidenteng natamaan na nakasinding luces ang bungkos ng luces na nakaipit sa garter ng shorts ng 7 taong gulang na bata. Halos mawalan siya ng malay sa matinding sakit. Samantala, comatose pa rin ang 2 taong gulang na batang tinamaan ng ligaw na bala sa loob ng kanilang bahay sa San Nicolas, Ilocos Norte. Hindi pa rin natatanggal ang bala sa kanyang ulo. Ayon sa pulisya, 2 lalaki ang inimbitahan nila sa presinto kaugnay ng pagpapaputok ng baril, pero di pa sila itinuturing na suspect. Tinamaan din ng ligaw na balang isang batang 2 taong gulang sa Midsayap, North Cotabato. Ayon sa kanyang ina, nanonood lang sila ng paputok sa labas ng bahay nang biglang umiyak ang bata. Nagdurugo na pala ang kanyang brasong tinamaan ng stray bullet. Inoperahan ang bata para matanggal ang bala. Sa Lapu-Lapu District Hospital sa Cebu, nakapanlulumo rin ang sigaw ng isang batang 6 taong gulang na naputukan ng ipinagbabawal na paputok na Yolanda. Damay ang kuya niyang 8 taong gulang at kapitbahay nilang 6 taong gulang. Sugatan din ang ilang individual na napadaan lang sa lugar ng sindihan ang pulbura mula sa mga naiwang paputok. Chino Gaston, GMA News.